Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Mga kaibigan, kanina meron po tayong kausap na taga-Tagaytay. At ang sabi niya, medyo nagiging aktibo na naman daw itong Taal at mukhang puputok-putok. At ito po ay ikinabahala, lalo tigit ng mga nandun sa coastal areas ng Batangas, diyan po sa may bayan ng Laurel, bayan ng Lemery at yung pang ibang mga bayan na nakapaligid po dyan sa Taal Lake na kung saan ang bulkan ay medyo nag-aalboroto na naman po. At dito, ating po matatandaan, nung una po nag-alboroto to, nung nakaraang taon, bago po magkaroon ng pandemic at nagkaroon ng crisis sa paghahanap ng N95 face mask para po doon sa asphalt ng Taal. Nagpahayag si Mr. Rodrigo Roa Inutil Duterte na meron siyang solusyon hinggil po sa pagputok-putok ng Taal. Yan daw po ay kanyang iihan ang crater at kanyang kakainin niyang asphalt. Yan po ay kinatuwa ng, as usual, ng mga trolls o mga bayaran o gunggong ng mga Pilipino na pumapalakpak dito po kay Ginoong Duterte sa tuwing siya po ay nagbibiro o nagpapatawa. Sa akin po tingin, ang pagiging Pangulo ay hindi po dapat maging komedyante. Bagamat meron po tayong mga sense of humor na tinatawag, hindi po ganyan, dapat mataas-taas. Halimbawa, etong si Winston Churchill, natatandaan ko at aking pong naalaala yung isang episode, yung kanya pong anecdote, yung kanyang ikwinento na siya ay i-interviewin sa isang TV station sa London at sapagkat yan po ay heavy traffic at siya ay ayaw niyang makagambalan ng traffic, ang ginawa niya, nag-taxi siya at nakasombrero, naka-coat siya ng pang-winter at nakataas ang kwento ganyan. At siya po ay nag-taxi. At nung malapit na po siya dun sa TV station, sinabi niya dun sa driver, ito po ay kwento ni Prime Minister Winston Churchill ng England. Ito yung mga mararangal na tao at ganito ang kanilang biro. Ngunit ito po ay tunay na nangyari. At sabi niya, pagdating niya dun sa television station, sinabihan niya yung taxi driver, mangyari ba na ako ay hintayin mo mga 40 minutes lamang ito? Ito ang 20, sabi niya, hintayin mo ko at wala akong masasakyan dito, rush hour. Ang sabi ng driver, kailangan kong umuwi sapagkat gusto kong mapanood, mapakinggan sa telebisyon yung magiging speech ni Prime Minister Winston Churchill. Hindi nagpakilala to si Winston Churchill, kaya siya po ay masyadong nabagbag ang damdamin, binigyan niya ng 20 pounds. Ang 20 pounds, halos isa't kalahati ng dolyar ng American dollar ang halaga po niyan, kaya napakalaki po niyan. Sa halip na 5 pounds lamang ang ibabayad doon sa taxi, 20 pounds ang kanyang ibinigay. Napalaki ang mata nung taxi driver at nung kanyang tinanggap. Sabi niya, hihintayin na lamang kita kahit na isang oras ka pa. Paano yung kay Churchill na speech? Churchill can go to hell. Abay, yan po ay kwento ni Winston Churchill. Mga mararangal na istorya po yan, bagamat nakakapagbababa ng kanilang parang pagkatao ay marangal sapagkat merong good taste. Yan ang wala kay Duterte, good taste. Akalain niyong sabihin niyang pagpapatawa na meron isang Australian na madre doon po sa kanilang simbahan, sectoral, ay nagmagandang loob na pumunta po sa kulungan ng Davao City. At ito po ay namimigay ng mga istampita o yung mga religious items sa mga preso at namimigay na rin po ng tinapay.
namimigay na rin ng gamot. Ngunit nag-riot yung pong mga preso sa Davao City, yan the most peaceful city in the world. Nag-riot po yung mga preso at napatay nila itong Australiana na dalaga, 32 years old, 36 years old. Ang pangalan ay Jacqueline Hamil. Ako po ay isang periodista na familiar masyado dyan po sa Davao at ito po ang akin po na pag-alaman. Nagtungo si Ginoong Duterte bilang mayor doon po sa prisuhan upang imbestigahan kung ano ang nangyaring pagpatay sa madre at panggagahasa doon sa kanyang katawan. Nung nakita po ni Ginoong Duterte, Mayor Duterte, yung katawan, ito po ay natatakloban ng puting kumot at siya po ay binibidyo. Ang sabi niya sa video, hindi po pinakita yung katawan siyempre ng hubot-hubad na madre. Ang pinakita yung mukha ni Duterte habang tinatanggal niya yung kumot ng laking kanyang mga mata. Ang sabi niya, napakaganda naman pala itong babaeng ito. Halinhinan ng mga preso. Dapat mayor ang nauna. Kwento niya po ito nung siya ay kumakandidato bilang presidente. Siya po ay alkalde ng Davao City at bilang presidential candidate, kwento niya po ito sa Laguna at nagpalakpakan pati mga babae nagtawanan. Ang ibig po sabihin, na-entertain sila, nasasayahan sila at merong ganyang klaseng kandidato at ang mga lalaki ay nagpapalakpakan sapagkat deep in them sa mga pagkatao ng mga Pilipino, ang tingin po nila dyan ay barako. Ang tingin nila ay ang kababuyan na yan ay katanggap-tanggap sapagkat yan ay nagsasalamin ng kaluluwa at kultura ng Pilipino. Diyan po tayo nagkrusada upang baguhin po natin yung katarantaduhan na yan ng ating pong kultura ng lahi natin. Na yung kababuyan, halimbawa ni Duterte, hindi dapat yan pinapalakpakan, hindi dapat yan inaayunan sapagkat yan ay dapat nating huwag ipamana sa ating mga anak at sa ating mga magiging apo sapagkat yan po ay hindi mabuti. Yan ay masama. Yung kanyang pagsasabing yung virus na amin po pinoprotestahan nung araw, nagagalit sa akin masyado mga trolls sapagkat sabi ko, huwag na muna ninyong papasukin yung mga inchik sapagkat sa China nanggaling yung COVID, yung Wuhan 500 or Wuhan virus na yan, yung COVID-19 ay galing sa Wuhan, China. Huwag na muna kayo magpapasok dito ng mga inchik. Ang sabi ni Duterte, huwag niyong pakialaman yan. Huwag niyong galawin yung mga pumapasok ng inchik. Ang sabi ni Bongo, why single out? Bakit natin pinipili mga inchik lamang? Bakit natin pinag-iinitan? Bakit tayo natatakot sa inchik? Para bahasa itong bonggago nito ay inchik din. At sapagkat siya inchik, siya po ay pinotektahan, siya ay binigyan ng malaking pera ng pondo ng Prime Minister ng mga inchik. Yan po ang katotohanan dyan. At sapagkat hindi po naman katawa-tawa itong nangyayari po sa atin, nung lumabas, yan pong desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration na nagsasabi, ang petsa po nito, July 12, 2016, ang nagdemanda niyan laban sa China, wala iba kundi si dating Pangulong Benigno Aquino III, si Pinoy Aquino, at nanalo po siya. Kasamang palad, nung lumabas ang desisyon, panahon na po ni Duterte, July 12, 2016. Ano po ang sinasabi ng desisyon? May kopya po ako niyan. Nasa Google yan. Yan po ang nagsasabi doon sa dispositive portion. Yung kung nagsasabi kung guilty o hindi, yan po yung tinatawag sa desisyon na dispositive. Yung pong hatol, dispositive portion ng decision. 70 pages po yan. Pero yung last 3 pages, nandiyan po sa paragraph number 7, yung disposition na sinasabing ang Pilipinas ay pag-aari ng Pilipino at ang China walang karapatan sapagkat yung kanilang
9-dash line ay walang basis o pinagbabasihan sa batas at walang basis in history sapagkat yan ay calligraphy lamang na sabi nga ni Marvin Binaning ay sinulat pa ng kumintang sa tubig. So sinabi po ng United Nations, wag na si Binaning, na yan ay walang base at yan ang desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration na nagsasara na ng usapin na yan na ang West Philippine Sea ay pag-aari po ng Pilipinas. Ano po nangyari dito? Abay, nagsabi ito si Pinoy ay si Mayor Duterte ng Malacanang. Sabi niya, walang saysay, walang kwenta yung desisyon na yan. Dapat siya na ipasura. Abay, hindi na po dapat katawa-tawa yan sapagkat ito ay seryoso na. At kailangan meron naman ninindigan. Kaya po tayo naninindigan. Hindi po tayo natatawa kung kinakailangan tagpasin po natin ang liig ni Duterte, tatagpasin ko po yan. Magpakita ka lamang, baboy ka. Sasabihin ng Duterte na ito, nanalo tayo, basura yung panalo. Saan nakakampiyan? Diyan sa Inchik. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Inchik, mga kaibigan, hindi na siya mapapababa sa Malacanang. Papababain natin yan. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Kaya po tayo ngayon ay kinakailangan mag-usap. Hindi na po tayo magpapaloko kay Duterte. Hindi na tayo magpapaloko sa China. Lalabanan na po natin yan. Ngayon, parating niloloko mga Pilipino. Pumapayag ba kayo mga Pilipino niloloko kayo? Pumapayag ba kayo, ginagago kayo, binababoy kayo nitong mayor ng Davao ng pangalan ni Rodrigo Baboy Inutil Gunggong Bobo Duterte? Yan po ay katanungan ng kawal ng demokrasya. Pag hindi po kayo pumapayag dyan, sumama po kayo sa akin. Ano po ang plano natin? Ako po, sa ngalan ng bansang Pilipinas, ay mag-jet ski dyan po sa West Philippine Sea. Yan po ay handa kong gawin sa lalong madaling panahon. Kaya lamang magtulong-tulong po tayo sapagkat hindi po ako milyonaryo, hindi po ako Pacquiao, hindi po tayo yung mga malalaking mga pangalan sa media. Tayo po ay hindi dilawan, hindi po tayo Liberal Party, wala po tayong grupo, ako'y solo warrior. Pero handa po kong ibigay sa Pilipino yung pinangako sa kanila. Ano yung pinangako? Ang pinangako ni Duterte, siya ay mag-jet ski upang ipunla o itanim ang bandera ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinalakpakan siya, binoto siya ng 16 million Filipinos. Ano nangyari? Nung nanalo, nag-jet plane papuntang Red China, Communist China, ano sinabi niya? Pinuputol ko ang ugnayan ng Amerika at ng bansang Pilipinas. I am severing the ties between America and the Philippines. Ito ang kanyang ginawa, ang kanyang pangako, ipupunla niya ang bandera ng Pilipinas, niloko niya ang 16 million Filipinos. Bueno, hindi po ako papayag na niloloko kayo. Ako ang magpupunla, ako po ang pupunta sa West Philippine Sea. Tingnan po ninyo, ito po ang mukha na nagsasabi, hindi po kamukha ni Duterte, medyo mas pogi ng konti. Hindi naman konti, sabi po ng ibang babae. Napakalaki raw ng depresya. Ito po, mukha nagsasabing ako ang babawi dyan sa pagkapangako na yan, pagkakaloko ng 16 million Filipinos, babawi ko yan, ako po ang gagawa niyan. Ano pong problema? Wala po akong jet ski. Baka meron pong gusto magpahiram, magpahiram po sa akin. Isa lamang, pipirma ako. Ako ang gagamit niyan, gagamitin ko yan para magpunta sa isla na pinag-aagawan natin sa West Philippine Sea. Kahit nandyan ang mga barko ng mga Inchik, I will defy them and I will go and ride a jet ski. Bakit jet ski? Sapagkat baka hindi po makalapit yung mga barko o bangkang malalaki ng pangingisda ng mga Pilipino dyan. Yung ginagamit po nila sa
bariles or tuna fishing, abay mga malalaki po yung mga bato at mga alon diyan. Yung pong jet ski, kayang-kaya po natin yan. Medyo praktisado po tayo. Hindi lamang naniniwala sa aking pagpapractice ito si Rod Santos ng Bulacan. Ang sabi niya, nakita niya malalaking barbell doon po sa aking lugar sa Palawan na hindi raw ako ang bumubuhat nun. Totoo naman, hindi ako bumubuhat nun. Ang bumubuhat nun ay mas malalaki mga Mr. Philippines, mga wrestling champion ng Pilipinas. Pero nagbubuhat din po tayo. At kung jet ski lang, kayang-kaya. At sapagkat gagawin natin to sa ngalan ng bansang Pilipino, sa ngalan ng 16 million na niloko ni Duterte, babawiin po natin yan. Ipapaglaban natin ang ating dangal sa harap ng buong mundo, sa lahat ng mga China na hindi takot at hindi manluloko mga Pilipino, mag-jet ski ako riyan. Ako ang magpupunla ng bandera ng Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea. Magtulungan lamang po tayo. Hindi ko po gusto ang inyong pera. Magpahiram na lamang kayo ng jet ski at tulungan na lamang ninyo ako umarkila ng mga bangka. Kayo na po magbayad. Kayo na magpadala ng inyong tao na magbabayad ng bangka sapagkat 100,000 pesos a day pala. Yung napakalaking bangka na yan. Ang tawag po nila dyan ay canter. Sapagkat napakalaki ng makina, napakalaki nung bangka na yan pong gagamitin 100,000 a day. Naimbestiga ko na po yan. Nagpunta po ko dyan sa Palawan 3 months ago para mag-jet ski. Meron po akong binibentang lupa dyan po sa Carmona na ang pangako ko pag nagbenta yan, tahimik lamang ko, pupunta ko ng Palawan, mag-jet ski ako upang ipunla ang bandera ng Pilipinas. Alam po ninyo nangyari? Yung mayor ng Carmona, mga kaibigan, dinugas yung lupa na aking binibenta at siya po ang nag-land grab. Ang pangalan ng mayor na yan, Roy Loyola. Hanggang ngayon, kanya pong dinudugas yung lupa namin dyan sa Carmona, Cavite. Dahil po sana ay gagamitin kong kapital. Pag nabenta yan, meron po tayong 10% dyan. Gagamitin ko sana ng kapital para bumili ng sariling jet ski para hindi naman yung pupugak-pugak na arkilado at baka dyan po tayo mamatay pagka pupugak-pugak yung jet ski, baka sumirko pa yan o mag-dive pa yan. Kaya kinakailangan ko brand new. Kung may magpapahiram, pahiramin niyo po ko yung brand new, yung huwag pong pupugak-pugak. Ang sabi ni Duterte, kaya hindi siya natuloy ng kanyang pag-jet ski sapagkat nakayanan lamang daw niyang bilhin ay second hand na jet ski at nasira ang makina at umorder pa siya ng piyesa at hanggang ngayon hindi pa dumarating. Sinungaling! Duterte, sinungaling! Alam po, sabi nga dun sa isang pinadala sa akin ni Marvin Binaning, yang sinungaling ay ang native language niya, ang kanyang salita ay ang kasinungalingan. At ang kanyang pagsisinungaling, yan ang kanyang lingwahe. At sapagkat siya ay sinungaling, dapat siya hindi pinaniniwalaan at dapat siya tinitignan bilang isang sinungaling. Si Duterte, bayang nakikinig, ay sinungaling at lahat, walang exemption, na nagtatanggol pa kay Duterte ay sinungaling din sapagkat ang kapwa sinungaling ay para po magbarkada yan. Para po yung barkada ng mga yung taga Colegio San Agustin dati, ano bang pangalan yan? Johamiko Jokaba. May Sputnik gang yata yan. Yung Cory. Anak po yan ni Gloria Punsalan. Natin pong binabati, nandiyan po sa Amerika. Nakikinig sa akin yung kanyang tatay. Hello, sir. Ako po si Walter Carbonell. At atin pong binabati, yan pong inyong anak na best friend ng aking pong anak. Nandiyan po siya sa Amerika. At tayo po ay nagpupugay sa kanilang samahan. And you have bred a daughter well. Name is Cory. At yan po ay ating pong pinagmamalaki na kabarkada po ng ating anak yan. Kaya nga po, tayo po ay nagpapasalamat doon po sa mga nagbibigay po sa atin ng mga mensahe
lalo tigit yung po mga patuloy na nagsusubscribe po sa atin. Abay, tumataas po ng tumataas ang ating po subscribers sa YouTube. At tayo po ay pinupuri na ng YouTube. Huwag na po ninyo sabihin na ako po talaga nagsolicit niyan. Kasi ang gusto ko talagang gulatin ay United Nations. Pupunta po ako doon sa Amerika, sa United Nations, at akin pong isusumiti yung aking pong dossier or official media report tungkol sa Marawi Massacre, mga kaibigan. Sapagkat yan po ay crime against humanity nitong berdugo ng pangalan po ay si Duterte. Yung pong ating pong mga kababayan dyan sa Amerika, abay magkikita-kita po tayo dyan. Medyo bumubuelo lamang tayo at maaring pagka meron po magpapahiram agad sa akin ng jet ski kahit na within the next 3 days ay dadalhin na po natin yan sa Palawan. Meron na po tayong arrangement sa mga fishermen dyan at tutungo po ako doon at akin pong itatarak ang bandera ng Republika ng Pilipinas. Yung nga lang, yung pula, pareho po nito, nasa taas sapagkat handa po ako makipaggera kahit kaninong bansa alang-alang sa Pilipinas. Pilipinas kong mahal, ang puso mo at buhay man sa